Meron na naman bagong biyaya ang dumating. Hindi ko muna ipo-push na matapos itong bahay na yung terrace at kung ano-ano pa yung magpapatayo muna ako dito ng swimming pool. At may mga bago na naman tayong plano. Kaya kung gusto nyo makichismis at malaman ang plano ko, huwag kayong aalis ha. Tapusin nyo to hanggang dulo. Dito pitas-pitas lang. Simulan ng magkulitan kasama si Nuit TV. Maaliwalas na araw pa rin dito sa Kampanalig. Welcome na naman po kayo sa panibagong episode. Salamat nandito kayo at nanonood. Kaninang tanghali, merong dumating mga kapanalig, no? Dumating si Nanay Luz dito, kasama nga si Hali. May binalita sa akin. Meron daw dumating na package para sa Team Kapanalig. At nagulat ako na may package na dumating. Mamaya ako na pasasalamatan ko sino yung nagpadala, mga kapanalig, no? Dahil dalawa lang kami ni Junjun ngayon dito. Dalawa kami aakyat doon para buhatin namin pababa dito yung package na yun. So sa tingin ko, hintayin muna namin si Kautol na makarating dito at si Kadede para mabuksan namin, no? Sabay-sabay kami. At ayun, meron din para kina Nanay Luz, kila Tatay Roman, no? Naibaba na siguro doon. At kami, paakyat pa lang kami ngayon. Sisilipin namin doon para makuha namin. So kinuha muna namin yung pinakatali doon sa may puno, yung pinakasampayan, no? Baka kasi kailangan namin ng tali tsaka kawayan para mabuhat namin mabuti yung package, baka kasi mamaya mabigat yun eh. So akyat tayo sa taas, mag-ready lang kami, tapos larga na para ma-exercise din tayo at pagpawisan at maging kondisyon pa rin ang katawan, no? Akyat muna kami ni Kayumot o Bloom doon sa taas. Tara! Taas, G! Papanghida ng katawan pag umaga. Oo. Akyat na tayo. Sugod, mga kapatid. Medyo na naibago ako sa pag-akyat dahil matagal nga ako nawala dito sa Kampanalig. Pero mga ilang araw lang yan, masasanay na naman ako. Hingal na naman. Si Tito Ngars hingal na. Nakahingal, no? Pero pag naayos yung daan yan, medyo papatag-patag pa na konti yan. Maganda pag umaga. Maganda pag umaga, exercise, no? Sarap mga dito magpapayat eh. Woo! Ay, naka. Nangahoy kami, sobrang pagod ko. Dito? Dito kayo galing? Oh, saan kayo nangahoy doon sa kabila? Agaan. Pinagpapawisan na ako dito, pero ayos lang yan para matunaw yung mga kinain ko ng mga nakarang araw. Kung gagawin ko nga lang yung araw-araw na pag-akyat at baba, siguro meron na akong 32 abs. Medyo madulas ang mga sako na to, lalo na pag umuulan. Kaya pagdating ng araw, ayusin pa namin yan. Hingal ah. Kasi hindi pa namin kasi alam kung gaano kalaki yung package eh. Pero mahalagang kunin na natin ngayon. Daming buko. Wow. Wow. So ibinaba yung package natin dito sa may tindahan nila Kuya Gani. Ayan. Tara! Sugod! Parang malaki ah. Kaya? Sakto lang. Salamat. Mamaya papasalamatan natin kung sino yung padala. Dalawa to eh, kay nanay. Ay kay ano, kay Kuya Roman, ay Tatay Roman, tapos sa amin. So hindi ko alam kung sino kukuha dito kay Tatay Roman. Pero yung amin ito. Oo. Kaya nakapangalan kay Kuya Louie J, kaya hindi natin siya pwedeng buksan ng basta-basta. Medyo mabigat din tong package na to, pero kaya naman namin dalawa. Pero maganda na rin na may dala kaming kawayan at tali para mas madali yung pagbuhat namin. Siyempre, kami ay magme-merienda muna ni Kayumot kasi malamang makapalabang kami dun sa babaan eh. At saka ano, dalawang Paji bar, dalawang cheesecake. Ano ba masarap dyan sa tingin mo? Hindi mo alam? Yung lava cake na lang. Ayan o, ito. Yan, tsaka dalawang cheese. Oo. Yan na lang. Dalawa niyan, tapos dalawang cheesecake. Para may lakas tayo. Bali magkano lahat? Shoutout pala kay Kuya Gani. Si Kuya Gani, tatay mo, di ba?
yung presidente ng tubig dito sa amin. Nung nakaraan, nakalimutan magbayad ng tubig, muntik na kami mapulturan. Buti na lang, merong papel na dumating na mga ilang days or 1 week puputulan na kami, buti na bayaran. Magkano lahat? 68. 68. Pare koy, merienda muna tayo. Food trip sa daan with Kayumot. Ngayon na lang ulit ako nakatambay dito sa taas. Bago na yung tindahan dito, dati kasi maliit pa to, ngayon lumaki na. Sinusulit lang namin yung tambay namin ni Kayumot kasi malamang mamaya mapapalaban na kami sa buhatan. Pinagmamasdan ko lang yung mga sasakyan dumadating. Balang araw magkakaroon din tayo niyan paglaki ko. Bumili na rin tayo ng toothbrush kasi naiwan ko yung toothbrush sa bahay. Namumuo na yung tartar sa loob ng ngipin ko. Tapos deodorant, nakalimutan ko rin. Yan, kailangan tayo tayo sa personal hygiene. Tinatali na ni Kayumot itong kahon. Pinagmamasdan ko lang siya kung magaling siya magtali. Parang hindi marunong mga sa talian to si Yan. Okay, try, subok. Thank you. Tarara. Di ba mas maganda pag merong kawayan? Yee! Nakuha na natin ang package. Let's see. Ha? Gusto ko pala magpasalamat kay Ma'am Sanggumay at kay Sir Chris Lord kasi sa kanila galing tong package na to, mga kapanalig. Kasama yung kila nanay at tatay Roman. Kaso pahirapan talaga. Malaki pa naman. Oo. So good, mga kapatid. Na-excite tuloy ako, mga kapanalig. Iniisip ko kung ano yung laman ng kahon na to. Pero hindi pa natin siyang pwede buksan hanggat hindi pa dumadating si Kautol. Sa kanya kasi nakapangalan to. Sugod! Sugod, mga kapatid! Woo! Kaya yan! Medyo mahirap lang siya ibababanda dito. Dumudulas kasi yung tali. Pero kaya naman. Let's go! Hup! Hup! Yeah! May mga chocolate kaya to? Ha? Sana? Pagdating ng araw masesemento rin tong lugar na to. Pero sa ngayon, tiyaga-tiyaga muna tayo. Paano? Mabigat? Yeah. Napapalaban ang tuhod ko dito Dalawang tuhod ko may injury. Isang aksidente sa basketball, isang aksidente sa motor. Woo! Oo, hirap. Pasok! Nakabalik na rin tayo dito sa Kampanalig. Tulad ng sinabi ko, hindi pa natin to pwede pakailaman. Hintayin pa natin si Utol na makauwi kinabukasan. Kaya itatabi muna namin to sa baba. Small. Yes! Yes! Ow! Yan na po. Nakaka-surprise naman to. Nakapangalan kay Kuya kay Kuya Louie J Pero parang may naririnig akong tumutunog na bote. Pinapasabi kay Junjun ni Utol na ipakilala ko raw yung puno ng lipa sa kanya. So paano makikilala ni Junjun yung puno ng lipa? So kailangan mo mag-shake hands doon sa dahon. Hawakan mo. Siyempre makipagkilala ka Ha? Ano? Diba? Siyempre papakilala ka. Lipa ako nga pala si Junjun. Para makilala. Makilala. Papunta doon, Oo. kilala na. Oo, dito yung puno ng lipa. Papakilala kita, tara. Hawakan mo. Huwag ka lalapit dyan. Ayan, may puno ng lipa dyan, Hindi pala alam ni Kayumot yung puno ng lipa. Kaya binibigyan natin siya ng babala na huwag siyang lalapit doon o huwag niyang hahawakan. Matindi pa to sa kagat ng hanip. Pero wala Ayan, ito yun. Pero wala na siyang dahon. Ito? Ayan, yan. Ito, yung malaki na yan. Basta huwag ka lalapit dyan. Ito mga to. Oo, yan. Huwag ka lalapit dyan. Pag nahawakan mo yun, matindi pa sa kagat ng hanip yan. Ano yan, ang pakiramdam niyan, mahapdi na Makati na ewan. Di mo mapaliwanag. Kaya huwag mo hawakan. Junjun, no! Junjun, no! Junjun! Junjun, no! Ito pala. Talaga? Ayan nga, ayan, dito. Yan. Yan, ito yung puno na yan. Tinapyas yun na ata ni Utol Yan.
Huwag ka lalapit dyan ha, kasi Yan yung ginagawang te. yung ugat. Yung ugat. Bakit? Hingi nga yung ano. Bukas. May hihingi ba? Okay. So kaya pala pinapasabi sa'yo para kuhanin mo yung ano, yung ugat. So ayun yan, yung ugat niyan. Ito. Mag-ingat ka lang sa mga dahon-dahon. May hihingi pala kasi yung ugat niyan gamot. Yung ano dyan, yun yung ano. Ito. Oo, yan ang puno. Naranasan ko na kasi mabiktima ng halaman na ito mga kapanalig. Sobrang kate talaga niyan. Yung mahapdi na makate na ewan, talagang hindi ka mapapakali. Hindi ka rin makakatulog. Bukas. Bukas na para ano, alam. Alright. Lamig ang presko. Naligo na ako kanina umaga pero parang gusto ko mag-shower ulit dito, no? Kasi nung nakaraan doon kami nag-shower, 'di ba? Nakapagtanim na pala ulit si Utol, no? Doon sa kabila, doon sa lupa ni Kuya Jun at si Kayumot ang katulong niya. So, yung tanim nila yung mga sili. Ano pa yung mga tinanim nyo doon? Saluyot. Ano pa? Yung mustasa ata yan. Mustasa. Ayun, sa kabila. Sabi ko, masarap magtanim dito sa probinsya para kung maubusan man ng budget, meron tayong aanihin, di ba? Meron tayong kakainin. Kapangyarihan ng apoy, inyong sunugin ang masasamang nilalang. Ang ganda talaga ng ginawa nilang tungkuan na to mga kapanalig. Sa oras na to, magsasaing na si Kayumot. Mga kapanalig, no? Yung pinapausukan natin yung mga masasamang nilalang at espiritu na nakapalibot. Wow. Ganda. Tungko. So, bali magano po kami, magluluto kami ng pinakamasarap na minsan lang namin gawin, magsaing. Ayun, kakaiba. Mahirap gawin yun. Mahirap gawin, magsaing. Yun lang ang alam namin, pero mahirap yun. Bali yung ulam namin dito, umorder kasi si Utol ng baboy, hindi ko alam kung ilang kilo. Kaya meron kaming ulam dito. Pang 3 araw na ata namin puro baboy, hinahaluan na lang namin ng gulay. So bukas, mamalengke kami, bibili kami ng isda, ano pa ba, yung mga itlog, yung mga pang breakfast, at kung ano-ano pa na pwedeng i-stock dito sa Kampanalig para kung may magutom man, 'di ba? Merong huhugutin, 'di ba? Mga Kapanalig, meron lang ako gustong i-share sa inyo, no, tungkol dito sa pagpapagawa ng bahay. Meron na namang na bago sa plano para sa ikabubuti rin, no. Sa panahon kasi ngayon, tulad nga ng ayan, pagpunta ko nga doon sa Tagaytay at nagtanong tayo. Ang dami ko nga pong natutunan. So isa sa mga natutunan ko ay unahin mo yung mga bagay na makakasuporta sa pangangailangan mo. So kumbaga, unahin mo yung mga bagay na pwede kang kumita ng pera. Hindi naman sa hindi ko muna ipupush na matapos itong bahay na yung terrace at kung ano-ano pa yung mga kulang. Alam niyo mga Kapanalig, kasi ang mangyayari kasi dyan, bawat ipon ko ng aking pera tapos ipapagawa, hindi siya umiikot. Kumbaga napupunta lang lahat sa bahay at ayun, wala na ako, minsan nauubusan ako, 'di ba? Kasi nga yun na sa pasahod, sa mga pangmateryales. Gumaganda nga yung bahay, ang kaso nga lang hindi na buwabalik yung pera. So ang mangyayari ngayon mga Kapanalig, na hindi ko nga muna ipupush na matapos to, magpapatayo muna ako dito ng swimming pool. Maraming marami sigurong magtataka, bakit mo pa uunahin yung swimming pool kaysa sa bahay mo? Mahalaga yung bahay mo. Mahalaga po yung bahay, oo. Pero hindi lang para sa kasiyahan tong pagpapatayo ng swimming pool dito mga Kapanalig, no. Kasi ang purpose po nito, pag nagpagawa ko ng swimming pool dito at naiaayos na lahat, etong part na to, pati yung kubo, may plano din ako dito. May iibahin lang ako ng konti. So hindi pala konti, malaki talagang pagbabago. So pag may swimming pool na dito ko ibubuhos lahat ng budget ko, mapaayos, mapadevelop, kahit yung bahay unti-unti lang. Pag napagaganda na, ipaparent ko na siya ngayon. So kahit kayo, pwede kayong pumunta mga Kapanalig, no. Ito yung matagal ko ng plinano, 'di ba? Na gusto kong gawing resort to. Kaso nga lang nag-aalangan ako kasi hindi ko alam kung paano yung proseso at paano yung mga singilan at kung paano yung mga presyo mga Kapanalig. So ang punto ko lang dito, habang kumikita na tong Kampanalig, dahil may mga pumupunta na,
tsaka ako pa lang doon ako makakakuha ng paggawa ng bahay. Nakuha nyo po? So ano, kumbaga yung pera umiikot, di ba? Gumawa ako, gagastos ako ng ganito kalaki. So tapos pagtapos na, pwede na ako magpa-rent, kikita na rin ako. Ayun na yung pinaka-negosyo ko. Hanggang sa pag nakaipon pa, pwede pa ulit akong magpagawa dun sa baba. Yung mga ano, yung kailangan natin bakuran doon kasi sako lang yun, di ba? So ayun ang natutunan ko mga kapanalig. Yung ano, huwag tayong masyadong mag-invest sa bagay na hindi ko namang ano to ano lang to, ayun lang yung paliwanag mga kapanalig. So kung gusto mo talagang kumita, huwag ka agad-agad na magpagawa ng kung ano-ano, isipin mo muna yung negosyo. Lalo na ito, wala na naman akong problema dito dahil bayad ko na naman tong lupa na to at ako na ang nagmamay-ari. So hindi ko na kailangan mangupahan para magpatayo dito ng kung ano-ano katulad ng swimming pool. Yun nga po, magandang idea yun at nalinawan ako. Maraming salamat din sa tropa ko, kay Derek Villegas, yung may-ari ng U1 dyan sa may Tagaytay. Kasi ang dami ko talaga natutunan tungkol sa business. Biro mo, yun nga, narinig niyo yung kwento nung isang negosyante doon, di ba, si ma'am, na nagumpisa lang daw siya sa isa na tawag doon. Ano ba, nakalimutan ko na naman yung tawag doon. Basta yung rinerentahan. So habang kumikita yon mga kapanalig, naiipon niya, tsaka siya nagpapagawa ulit ng bago. Kumbaga hindi nai-stack yung pera. Sana nagets niyo po yun, alam ko na ano nyo. At itong bahay, syempre hindi natin babaliwalain yan. Kasi baka mamaya magtaka na naman kayo, bakit nagpapagawa na naman ako dito ng swimming pool, hindi pa nga ayos yung bahay, di ba? Na ano ko lang na may araw para dyan, pero dapat yung negosyo muna ang unahin. Kasi pag kumikita ka na, ayan na, sunod-sunod na rin yan. Pwede mo ipaayos yan isa-isa. Kasi ang ganda ng plano ko dito mga kapanalig. Itong kubo, malaki ang pagbabago dito. Kasi baka ilipat namin itong pinakakubo na bigay ni Sir Kamario sa amin, no. Hindi naman namin siya babaliwalain. Ilalagay din namin siya sa ibang pwesto na maganda rin. At etong taas na to, mga kapanalig, gagawin namin siyang parang pinakakubo na nakaganon. Ayan, nakaganon siya. Yan, etong kubo, gagawin namin siyang eto, lahat to hanggang dito. So babaklasin na rin to mga kapanalig. Magkakaroon na lang tayo ng pinakakubo na mamataas na ganun. Kasi ngayon mga kapanalig, na ako parang pang negosyanteng isip na rin ako Kaya nakikinig na rin ako sa mga tao na may idea tungkol sa negosyo. At i-share ko na sa inyo tong plano ko, pero hindi pa agad-agad. Pero kayang umpisahan mga kapanalig ng taon na to. Ang plano ko kasi, dahil nga kailangan talaga nating makapagtayo ng business para na rin sa future at syempre sa mga anak ko at marami pang bagay, babaklasin na itong pinakabubong na to. Tapos ayun, ililipat yung binigay sa atin na kubo ni Kamario. Kahit dito pwede siya ilipat or doon sa may bandang baba. Kasi ang plano ko, pag nagkaroon ng swimming pool dito, eto papatagin. Tapos may mga lamesa dyan, pwedeng inuman, kainan. Eto ang magiging kwarto ngayon. Nakikita nyo yan, ito, isa, dulo na yan. Nandiyan ang hangganan, tapos pag ganun na yan, may bubong na siya pag ganun. Pagpasok mo dito, ito ang pintuan, may sala dito sa gitna. Close na yan, close na. Kasi ano na to, yung pinakabubong na to may sala dito sa gitna. Tapos, etong area na to, kasama na rin to mga kapanalig. Eto, sisementohan na yan. Kumbaga, eto may division yan. Pagpasok mo, ayan ang pinakakwarto ngayon. No, ganda no. Eto ang magiging kwarto ngayon, naalis yung kubo na yan. Dito pwede ring maglagay ng kama kung gusto. Tapos dito na lang pagpasok yung pinakasala para magagandahan yung mga tutuloy o magrerenta, di ba? O tapos pwedeng TV dito. Sana po na-imagine yung pinapaliwanag ko. Ganda nun. So ito po, wala na yung mga kubo natin, pero ililipat natin siya. So habang dito meron ng tulugan, paglabas mo syempre kunyari buo na. O kunyari galing sa kwarto, di ba? Ito yung pinakapinto. O dalawa kayo magjowa, diyan kayo. Pwede na rin magkaroon ng pintuan dito papunta sa likod at doon na lang maglalagay ng CR. Di ba? Hinihingal ako magpaliwanag Yun nga. Tapos paglabas mo, syempre ito na yung pintuan. Pak! Ito na makikita mo. Kampanalig. Tapos itong garden na ayusin pa natin. Tapos doon yung swimming pool. Tapos dito na yung patag.
na para magkakapalit lang, yung etong tambayan natin mapupunta dito. Bubong lang yan, tapos upuan, tapos may ihawan doon sa sa likod. Tapos para malapit na sa swimming pool. Yun ang magiging plano. Tapos puro tapos to, pero hindi pa tapos. Pag okay na, naumpisahan ko na-develop ko na tong lugar na to. Yun nga po, pag nagaano na siya, pag napapaupahan na natin, napaparentahan na natin, at kumikita na yung negosyo, isusunod ko na po yung doon sa baba na magiging campsite. So hindi pa rin po ako nawawala ng pag-asa na matutuloy yung mga pangarap ko tungkol dyan. Tapos itong bahay, syempre ipapasabay ko na rin tong labas na mapalitadahan kahit papaano, para kung meron ng swimming pool dito, hindi masagwa tignan yung pinakabahay. So ibabagay ko lang din sa kulay ng swimming pool siguro yung kulay na itong pader, para at least parang lang siya, 'di ba? Babagay lang dito. Yung swimming pool na plano ko, hindi po siya yung swimming pool na parang social yung tignan na naka-tiles. Tayo yung pinakagilid niya, yung parang mga bato na pang outside na tawag doon. Yung mga style na, alam nyo naman yun, di ba, sa mga sapa-sapa na parang ganun. Maganda yung style na yun, maganda yun mga kapanalig. Na-imagine ko na. Maraming salamat talaga at nakasama ako dyan sa kaibigan ko si Derek Villegas. Nagkaroon ako ng idea tungkol sa negosyo. At tatanungin nyo, ganito. Teka, pagtatayo ka dyan, ang pangit ng daan. Nandun na po tayo. Ang ima-market po kasi namin yung mga taong mahilig sa adventure at kayang bumaba. 'Di ba? Katulad ng mga mahilig umakyat ng bundok, tapos mahilig mag-tent, or kung gusto nila na nakaka-relax, tapos may swimming. Pero hindi naman namin hayaan na sobrang magara yung daan. Ayusin pa rin namin yan, papatagin. So kahit hindi sementado, makakadaan ng maayos mga kapanalig. At ang parking, yun, nakaplano na rin po sa utak ko yan. Basta mangyayari yan, 'di ba? May mga tao kasing mahilig sa adventure, gusto nilang makapunta sa mga liblib na lugar. So ayan, matutupad yan, 'di ba pare, no? Oh, ayun ang natin. 'Yun ang market namin at tawag dito, ayun ang mga tina-target namin, yung mga taong mahilig sa ganitong lugar. Sa tingin ko naman meron namang tawag dito, mag-rent. Ha? Kahit hindi mahilig sa adventure, meron naman pupunta. Oo. Kasi yung tahimik yung lugar. Oo, sobrang tahimik yung lugar. Tsaka ayusin naman namin yung daan. Wag lang talaga magtatagulan kasi maputik. Imagine niyo pag natuloy yun, Eto po lalayo ako Ayan mawawala na yan, magiging isang buo na lang na pag ganun yan. Pak! Tapos pag ganun, tsak! 'Di ba? Tapos pagpasok mo doon, yun na. Kahit nga hindi nalagyan ng aircon yan, malamig na Electric pa na lang. Ganda nun. Oo. Yan ang plano ngayon dito sa Campanalig. Kaya sana kung matupad man yon at matuloy, malakas naman ang pakiramdam ko at damdamin ko na matutuloy ang mga plano na yan. Sana tangkilikin nyo po. Dumalaw kayo dito. Yan, marami tayo dito mag-ano kami ng pagkain. Syempre magtitinda kami, di ba? May alak diyan. Kaya hintayin niyo yan mga kapanalig. Excited na ako para dito sa plano na to. Ang tagal ko kasing nag-iisip ng ng magandang negosyo na bagay dito sa lugar na to. Hindi naman sa mga kapanalig, Hindi ako nanghihinayang na itayo tong bahay na to kasi maganda yan 'Di ba? May titirang ka, 'di ba? Nandiyan na at maganda yan kasi bahay yan. Talagang kahit anong mangyari, meron kong uuwian. Na-imagine ko lang, paano kaya kung noon ko pa naisip na gawing yung parang resort o yung may mga tent. Siguro kung wala ito, sample lang to pero hindi ako nanghihinayang, love na love ko yung bahay na yan. Kung nauna lang yung pag-iisip ko na gano'n, siguro ang swimming pool nasa gitna na yan, no? Oo, nasa may bahay, no? Tapos yung mga ibang upuan nasa gilid, tapos pwede mag-tent doon, di ba? Dito sa taas yung bahay, no? Oo. At isa pa sa plano, sa ngayon, pag natapos yung swimming pool na to at yung kwarto dito, hindi pa pwedeng marentahan ng bahay kasi hindi pa gawa. Isa pa yun sa plano ko mga kapanalig, na kung gustong meron magrenta na isang pamilya o tropa na gustong rentahan tong bahay, pwede din. Di ba? Pwede sila mamili kung eto yung gagawin natin planong kubo dito o yung
yung bahay mismo. Papagandahin natin yan with aircon, mga sopa, TV, may internet naman dito. Pero syempre, magkaiba yun ng presyo. Sisiguraduhin ko na magiging komportable kayo, di ba? Ganda! Ito na naman tayo, nangangarap. Basta tuloy-tuloy sa pangarap, libre lang mangarap. Total naman, nakwento ko na halos lahat ng nasa utak ko dito tungkol sa lupa ko na to. I-share ko na rin sa inyo yung doon sa bandang baba kung ano ba yung mga plano ko doon. Diba? Ito pa. Ito talaga yung ano eh. Nararamdaman ko na ito na talaga yung matagal ko nang iniisip na magiging negosyo itong Kampanalig, you know. Yan po, nakwento ko na naman to dati pero iano ko lang para sa syempre sa mga bago lang dito sa channel ko kung ano po ba ang plano ko dito. Kaya masaya ako nung napatag namin to eh. Kasi pwede nga po kayo maglatag ng tent dito, di ba? Yan. Maglalagay ako ng treehouse ngayon dito. Yan. Dito. Tapos treehouse na merong pintuan na nakaharap sa bundok. At meron din dito na nakaharap pababa. Ayan. Tapos itong baba na to, ipapantay ko na dito ganito kataas mga kapanalig. Hanggang doon. Ipapaano natin yan. Ipapalagyan natin ng pader na matibay. Nakalimutan ko tawag dun eh. Basta yon para ano siya, umatag siya. At ito papatagin din yan. Hanggang doon pa kasi yung lupa. Pag yan pwede ka na maglatag ng tent dyan, di ba? Magiging hiwalay ngayon mga kapanalig. Kung merong gustong umarkila netong lugar, hiwalay kasi dito pang camping lang to, pang mga tent, ganyan. Kaya magkakaroon din tayo ng bakod dito at pintuan papasok. Kasi ito hiwalay din to kasi ang uupa dito yung talagang gusto mag-swimming. So ito yon, bahay, swimming pool at yung kubo doon, 'di ba? Tapos yung tambayan doon, yung kinikwento ko kanina. Dito sa side na to, puro campers lang yung pwede. Ganon. Tsaka by booking ha. Hindi pwede mag-walk-in. 'Di ba? Kailangan by schedule para hindi magulo. Alam nyo, ang mga campers kasi mga kapanalig, ang gusto niyan tahimik. Kaya nga silang pumunta sa mga lugar na ganito para matahimik. Kaya bawal ang videoke. Bawal videoke dito. 'Di ba? Woo! Hiningal ako ron ah. Sa haba ng kinuwento ko sa inyo, hindi ko na malayan, luto na pala yung sinaing. Time check lang mga kapanalig, 4:44 na no ng hapon. Mamaya gabi na naman, madilim na naman. Sa pagsapit ng dilim. Ngayong oras na to, gagawa muna ako ng shower. Maliligo ako para masarap. Nakaligo na naman ako ng umaga, pero gusto ko ulit maligo ngayong hapon para fresh matulog habang nanonood ng Netflix or nag-i-edit, di ba? Talagang naghahanap ako ng mga pwedeng paglibangan dito mga kapanalig. Tulad nga nitong ginagawa ko ngayon na gumagawa na naman ako ng shower. Hapon na pero hahabol pa tayo sa shower. Lagay natin dito sa loob. Gusto ko lang ulitin yung mga ginawa namin nung nandito sila Kuya JP at si Kuya Boy. Ang saya kasi nung tuwing iniisip ko. Kasi dumidilim na, malamig. Kailangan lang natin itali mabuti ang bote dito sa hose para hindi siya kumawala pag binuksan na natin ang gripo. Ngayon isasabit ko siya dito sa puno para nakalawit siya dito. Shower time. Simulan na natin. Woo! Talagang itinapat ko yung shower dito sa may semento para hindi na magdumi yung paa ko. Maputi kasi. Lego. Isa talaga to sa mga gusto kong gawin dito sa Kampanalig. Yung maliligo sa labas. Iba kasi talaga sa pakiramdam. Hindi ka lang ate? Okay. Malamang masaya rin yung mga halaman na nababasa habang naliligo ako.
Nakakainom rin kasi sila ng tubig. Pero teka lang ha, madalas mo lang to maiisip pag panahon ng tag-init. Alam nyo naman 'di ba kung gaano kalamig dito pag pumasok na ang bare months. Kaya mas gugustuhin mo na lang maligo sa banyo. Kaso nga lang yung banyo dito hindi pa maayos 'di ba? Kaya ganun din, malamig pa rin pag naligo ka doon. Oo nga, pwede nga no. Kung may swimming pool doon, may nakabang na shower dito. Para bago ka umano sa swimming pool, nakapagbanlaw ka na. Kumbaga, syempre hindi ka basta-basta pwedeng tumalon sa swimming pool, that shower muna. Mag-isa lang ako pero na-enjoy ko tong shower sa labas. Paano pa kaya kung marami kami? Sarap! Mas masaya malamang Okay to. na, fresh na ako. Pwede na tayong humiga-higa. Woo! Pagkatapos ko mag-shower, parang nag-crave ako sa mangga. Kaya hingi tayo ng help kay Umot. Kasi inaakit niya yan, tapos niyuyug-yug niya lang yung pinakapuno. Tapos yun na, makakuha na tayo. Ha? May ilaw pa. Ay, oo nga no, kaya mo na. Tara! Sinamahan tayo ni Peklat oh. Hi Peklat! Chut, 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 chut. Tara. Hup, hup, hup. Tignan nyo kung gaano kalupit umakyat to si Kayumot. Yuyug-yugin niya lang yan, tapos malalaglag na yung mga mangga. Pupulutin natin. Pwede nang kainin. Sasawsaw natin sa masarap na toyo. Go Kayumot! Ingat pre ah. Sanay na sanay umakyat to ng puno eh. Sige. Akyat. Kaya mo yan pre, huwag tatalon ha. Pag-usapan natin. Okay. Iba talaga pag meron ka sariling puno. Kahit anong oras mo gusto pumitas, walang magagalit at makikialam sa'yo. Dami. Ito 3. 4 5 6 7 dami. Hindi ko lahat maubos. Oh, ingat ah. Sayang lang yun, no? Hindi naman nakakain. Pag nagkahinog to, ano lang. Wala lang yan, lalangawin lang yan dyan sa pag bumaba, Salamat kay Kayumot. Tara, magmumukbang naman ako ng mangga. Hinugasan ko muna tong mangga para siguradong malinis. Pero minsan nga hindi ko na to hinuhugasan, kinakain ko na agad. Hindi naman kasi ako maselan. Sausawan. Turugin natin yung sili. Gumawa na rin ako ng simpleng sausawan para Suabe. mas lalo tayong ganahan sa pagkain natin ng mangga. Woo! Anghang. Bakbaka na naman to. Bawal po matakam ah. Bawal maglaway ah. Sa Manila yan, laki ng presyo na. Oo. Magkano na ang ito, kilo? Dito, pitas-pitas lang. Kahit sa Taytay, ganun din eh. Sabihin siya. Wow. Sarap. Gusto niyo po? Wala na kami magawa ngayon kasi maghahapon na eh. Maghihintayin na lang kami dumilim. Tapos tulog. Bukas, panibagong hamon na naman ng buhay. Punta kami bukas ng umaga sa bayan. Pupuntahin sa natin ng log, hindi naman natin. Oo nga. Tapos biyahin natin na si Marano, pambaboy. Magsabi yung taga si Mara, Mm. nagdala ka pa. Sigurado malaki na yung doon. Wala na eh. Hop. Ikaw naman. Gabi na naman. Makakanta na naman yung mga kuliglig. Oh. Naririnig nyo? Meron silang sinasabi, hindi ko lang maintindihan eh. Pag-aaralan ko lang yung lingwahe nila. Oh.
Dalawa lang kami ni Kayumot ngayon dito. Yan, Kayumot. Gabi na naman. Mula umaga hanggang gabi, ganyan yung tunog. Oo nga. Ang ganda. Sarap. Relax lang muna tayo ngayon dito sa Kampanalig. Gabi na naman. At bilog na bilog ang buwan ngayon. Medyo natatakpan nga lang siya ng ulap. Oras na naman para magpahinga. At mag-isip ng mga gagawin pa natin kinabukasan. Ganito lang naman umiikot ang buhay namin dito sa Kampanalig. Maraming salamat mga Kapanalig ha. Magkita-kita na lang tayo sa next update. Simulan ng magkulitan kasama si Nuit TV.